Ang kwento ay nagsisimula sa pagpapakita ng ilang mga kalalakihan na naghahakot ng mga gamit sa isang tulay sa gitna ng ilog. Lahat ay may bitbit na mga bagahe na tila ang ilan ay kanilang gagamitin sa pangangalakal. Lahat ay nagkakaiba-iba ng edad, pero isa lang ang sigurado. Lahat sila ay mga ama o magiging ama sa future. Ang bawat ama ay may kanya-kanyang paraan para mabuhay at suportahan ang kanilang mga pamilya. Ang ilan sa atin ay tinuturing na bayani, mentor at kasangga ang ating mga ama. Gaya ng ating pangunahing tauhan, na palaging pinaaalalahanan ng kanyang ama na ang mga tao ay may isang katawan lamang, at kailangan itong gamitin upang manatiling buhay sa mundong ito. Gayunpaman, walang dad ang tama ang mga pahayag na ito. Gaya na lang ng isang lalaking ito, na patuloy na nakangiti kahit halatang pagod na. At ang isang magsasakang ito, na hindi iniinda ang init ng araw. Patunay din dito ang tatlong lalaking ito na nagtatawanan parent kahit puro dumi na ang mga mukha dulot ng maghapong pagtatrabaho sa bukid. Lahat sila ay mga ama, na patuloy na kumakayod para sa kanilang pamilya. Kaya saludo tayo sa kanila. Gayunpaman, hindi lang puro saya ang meron sa buhay ng mga lalaki. Sa susunod na eksena, ipinakita ang dalawang grupo ng mga lalaki na nagtitipon sa isang parke, at tila isang riot ang nagbabdya. Ang isa sa kanila ay may nanlilisik na mga mata, at nagbigay ng hudyat na umatake. Ang isa pang lalaki na mula naman sa kabilang grupo ay sumagot din ng sigaw, at sinabing oras na para pagpira-pirisuhin sila. At dahil doon, isang tunggalian ang nagsimulang umusbong sa pagitan ng dalawang grupo. Iba-iba man ang paraan ng mga kalalakihan upang maitawid ang isang buong araw, lahat ay may kanya-kanyang dahilan at purpose. Una, upang manatiling buhay sa mundong ito. Pangalawa, upang maisakatuparan ang mga gampanin ng isang ama. Pangatlo, upang maging proud ang kani-kanilang mga anak sa pagiging ama nila. At para sa ating bida, lahat ng ito ay dapat niyang malaman dahil hindi niya pwedeng takasan ang katotohanan, magiging isa na din siyang ama. Ang ating bida ay isang martial artist, at makikita nating siya ay nag-insayo sa paggamit ng espada habang iniisip na siya ay magiging isang ama na. Isang tao na magiging leader ng household. Ang pangalan ng kanyang pamilya ay No. Kaya naman ang kanyang magiging pangalan ay Papa No. Gayunpaman, kahit usapang martial arts, naniniwala si Papa No na ang isang lalaki ay dapat na may malaking pangarap at isang goal na maging isang bituin na magniningning sa kalawakan. Kampante si Papa No na ang pagiging tanyag na martial artist ay isang maliit na bagay para sa kanya. Dahil higit pa sa pagiging tanyag, ang kanyang nais mangyari ay maging man of steel na may 3 asawa, 7 kabit na babae, at maging sobrang yaman upang magkaroon ng sapat na perang pambili ng white rice, at makatikim ng iba't ibang putahe na mula sa buong mundo. Gayunpaman, naalala niya noon ang isang eksena kung saan, kahit na buong araw siyang magsanay at magpahinga lamang ng 2 oras sa buong maghapon, hindi pa rin niya magawang matalo ang kanyang ama sa laban. Lagi siyang napapalo sa ulo, at wala man lang siyang kakayahan na gumanti kahit isang hampas lamang. Ang masaklap pa dito, ang kanyang ama ay hindi isang malakas na martial artist, at walang tanyag na pangalan sa mundo ng martial arts. Kaya naiisip niya na kung sa kanyang ama pa lang ay wala na siyang panama, paano pa sa labas ng mundo? Sa kabila nito, palagi siyang pinapakalma ng kanyang ama, at sinasabing kahit papano naman ay mayroon siyang kakayahan na sapat upang manatiling buhay sa mundong ito. At kahit na siya ay hindi malakas, siya ay patuloy na magiging blessed at magkakaroon ng maayos na buhay pagtanda. At idinagdag na magagawa niya ito, gaya niya. Ang mga pahayag na ito ay naging dahilan ng pagsimangot ni Papa No, at inisip na ang kanyang ama ay masyadong humble. At nais ng kanyang ama na maging kagaya siya nito. Gayunpaman, hindi ganon ang pangarap ng ating bida. Gusto niyang higaitan ang mga nagawa ng kanyang ama, at lumipad ng mas mataas kaysa sa kanyang mga pangarap. Lahat ng ito ay dahil naniniwala siya sa isang kasabihan na ang mga effort ng isang lalaki ay paniguradong magbubunga pagdating ng panahon. At naniniwala siya dito simula pa noong siya ay magkaisip. Kaya patuloy siyang nagsanay umaga hanggang gabi,
at maging ang ulan at init ng sikat ng araw ay hindi naging dahilan upang tumigil siya sa pag-insayo. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Papa No na magduda paminsan-minsan, at isipin kung talaga bang magbubunga ang kanyang mga paghihirap sa bandang huli. Dahil matapos pumanaw ng kanyang ama, nagsimula siyang mamuhay bilang isang good fighter at nagkaroon ng isang titulo bilang S-rank problem solver. Kaya upang hindi makaramdam ng anupamang pagdududa, napagpasyahan niyang gawing idolo ang kanyang ama, dahil hindi niya ito natalo kahit isang beses noon. Gayunpaman, pinili niya ang buhay ng isang traveler at doon niya nakilala isang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Siya ay isang babae na hindi kayang makuha ng isang lalaking kagaya ni Papa No. Isang babae na hinding-hindi niya makakalimutan at mamahalin sa habang buhay. Siya ay isang babae na mula sa isang mayamang pamilya, at hindi ito maipagkakaila base sa kanyang pananamit at itsura nung una silang nagkita. Hindi niya makakalimutan ang suot nitong mamahaling damit na gawa sa silk, na lalong naging dahilan upang siya ay maging kamangha-mangha. Siya ay isang elegante at may gracefulness sa kanyang bawat salita. Ang kanyang liwanag ay tunay na nakasisilaw. Ang mga bagay na ito ang dahilan kung bakit niya nasabi na magkaibang mundo ang kanilang ginagalawan, at wala siyang ibang choice kundi ang tumitig na lang at maglaway mula sa malayo. Pero hindi ito naging hadlang sa kanya, at piniling manligaw hanggang sa sila ay nagpakasal. At noong sila ay kinasal, ang mga taong nakapaligid sa kanila ay hindi maiwasang magpakita ng magandang pag-uugali sa kanyang harapan, dahil na rin siguro sa aura na kanyang pinakikita. Isang aura na nagpapakitang siya ay espesyal. Na tila ba'y dala-dala niya saan man ang kanyang pagiging masagana at kaakit-akit. At kahit matagal na silang kasal, hindi pa rin maiwasan ni Papa No na magtaka kung bakit siya ang piniling pakasalan ng magandang babaeng ito. Dahil siya ay isang hiyas, isang kayamanan at sobrang espesyal para sa kanya. At hindi niya papayagang may manggulo pa sa kanilang relasyon, dahil sa sobrang pagmamahal niya sa babaeng ito. Kaya naman siya ay nagtrabaho ng todo upang kumita ng malaking pera hanggat kaya niya. Nais lang ni Papa No na mapabuti ang kanilang pagsasama, makakain ng masasarap na pagkain, at makapagbigay ng magagandang regalo sa kanyang iniirog. Gayunpaman, hindi niya iyon magawa. Dahil ang kakarampot na kinikita niya sa kanyang pagtatrabaho ay hindi sapat upang pagkasyahin sa kanilang dalawa. Kahit na anong tipid ang gawin niya para sa sarili, pakiramdam niya ay hindi sumasapat ang mga perang kanyang kinikita araw-araw. Sa araw na iyon, umuwi si Papa No sa kanilang bahay, at sinalubong siya ng kanyang misis sa pinto. Agad namang inabot ni Papa No ang isang supot na naglalaman ng mga baryang kanyang kinita maghapon. Nag-aalangang siya, dahil alam niyang hindi sanay sa hirap ang kanyang misis kaya baka ma-disappoint ito. Gayunpaman, tinanggap ito ng babae, at ngumiti ng nakakaakit, at nagpasalamat para sa lahat ng sakripisyo, paghihirap na ginagawa ni Papa No para kumita ng pera. Naging dahilan ito ng gulat na reaksyon mula sa mukha ni Papa No. Lalo itong nagbigay ng pagkamangha kay Papa No, dahil siya ay maalalahanin at malawak ang pangunawa. Bagay na hindi makikita sa lahat ng babae. Sa katotohanan, hindi pa nagreklamo ang kanyang misis kahit isang beses sa kabila ng hirap na kanilang nararanasan. Ilang beses na din niyang sinabihan ito na huwag nang magpasalamat, pero patuloy pa rin niya itong ginagawa. At hindi maitanggi ni Papa No na ang matatamis na mga salita niya ay talagang nagpapagaan ng kanyang kalooban. Sa kabila nito, hindi maiiwasan na tuksohin siya ng ibang mga taong nakakikita sa kanya na nakangiti sa daan habang naglalakad. Pero hindi ito mahalaga para kay Papa No. Sa kabaliktaran, siya pa nga ang tunay na naaawa sa kanila. Dahil sa totoo, wala ni sino man sa mga asawa nila ang maihahalin tulad sa kanyang asawa, na nagngangalang Kumquat. Dahil dito, hindi niya maitatanggi na napakasaya niya, at hindi niya maipagkakaila na siya ang pinakaswerteng tao sa buong mundo. Hanggang isang aram nagdalang tao na si Kumquat. At ang pakiramdam na ito ay nagbigay kay Papa No ng isang hindi mapapantayang ligaya. At hindi niya ipagpapalit ang bagay na iyon sa anupaman.
Sobrang saya niya dahil sa wakas, magkakaroon na siya ng sarili niyang anak. Isang bagay na habang buhay niyang ipagpapasalamat. Dahil para sa gaya niyang nawalan ng pamilya mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang, ang pagkakaroon ng sariling pamilya at maging isang haligi ng tahanan ay sobrang nakakagalak. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap.